Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Nako, ito na po, breaking news. EJK Museum daw po pinagawa, no? Pero nakapagtataka, bakit yung SUP 44 wala? Di ho ba? Alam nyo mga kaibigan, pagpalagay na natin yung EJK ay talagang biktima sila. Palagay na natin, no? O sige, sabihin na natin, oo, naniniwala na kami na yung EJK na yung mga inosenteng tao. Pero hindi para gawan mo ng museum. Bakit? May mga mahalagang bagay na dapat pinapagawa ng museum. Yung mga kapulisan, ng mga napaisa-isa na natutumba pagdating sa mga ganyak kapag protekta sa ating mga Pilipino, mga pulis, mga sundalo, mga navy, alam mo lahat ng mga uniform sila ang dapat kasi sila ang protection natin sa Pilipinas. Kung may bayani man sa lahat, sila yon. Walang iba, tatandaan niyo yan. Ha? Sila ang nagbuhis ng buhay. Lalong-lalo na yung mga SUP 44. O sige, pagpalagay na natin yung EJK na yan. Inosente lahat yan. Ipalagay na natin yan ay mga hindi ajik. Hindi, sige. Palagay natin lahat mabubuti yan. Nadamay lang. Pero pagawa mo ng museum, bakit? Ano nasa likod ng nasa isip nyo? Ba't gagawa nyo ng museum yan? Sige nga, alam mo saan kami napupunta? Alam mo saan kami dinadala ng kwento? Ha? Ayaw namin isipin. Alam mo saan kami dinadala? Doon sa politika. Kasi para maalala ng tao, sa mga Duterte may EJK Museum. Parang pinahahalagahan niyo yung bagay na yan. Samantalang yung mga pulis na nakikipaglaban araw-araw, masi kagabi, balitaan nyo, sino ba nagbabantay pagpapatrol dyan tuwing gabi? Sino nagpapatrol sa madaling araw? Hanggang madaling araw, hanggang umaga, 24 hours nagpapalitan sila. Sino? Yung mga pulis natin, mga iba pa. Di ba? Sila ang dapat parangalan. May nabalitaan, binaril na pulis. Mayroon ba may narinig ba sa inyo? May nabiktima yung mga ajik. Ha? May mga nabiktima sila na inosenteng tao. Yun ba, ni isang beses man lang sa mga pinklawan, di lahat lulubog ako dito sa kinauupuan ko, aalis na ako, hindi na ako papakita sa inyo. Isang beses lang magbanggit kayo na sumimpatya kayo sa mga taong naapektuhan ng mga ajik. Wala kayo niyan. Kung bagkos, ang inaalagaan nyo, yung mga inosente kuno. Allegedly. Palagay natin inosente yan. Ako, naniniwala ako, sige, tanggapin ko, naniniwala ako, yan, ang mga EJK victim na yan ay talagang inosente at talagang wala silang, hindi nila deserve. Pero gagawin mo ng museum? Wow! Mas dapat gawan yung mga pulis na nagsakripisyo yung mga SUP 44. Ano na ba nangyari sa SUP 44? Anong ginawa nila doon? Sa kayo nung panahon yun? Kayo sa Dilawan ba yun, di ba? Tanong ko lang. Kayo nung panahon yun, may narinig ba kami sa inyo ngayon na parangal yun sa mga yun? So lumalabas, tama hinala namin, chismis, na hindi kayo pa sa taong bayan. Yun na nga lang simpleng investigasyon sa flood control Hindi kayo. Ang sagot nyo, pinost nyo pa sa Facebook proud pa kayo Kami ay nagmamasid lang. Di ba? Sinabi ng Pangulo kung sino may kasalanan, nagmamasid pa rin kayo. Samantalang si Sara, hindi kumikilos kayo, hindi kayo nagmamasid. Dapat kung talagang para kayo sa taong bayan at talagang transparency kayo, fair kayo, sasabay nyo yung pati yung kay Saldi, pati yung flood control. Ngayon to gagawa nyo ng museum, hindi naman totally kayo gumawa niya, no? Nagkatribong lang kayo. Ayun, nagkatribon si Ipin. Di ba? Talagang proud kayo, no? Sa ginagawa nyo dyan, no? Grabe kayo. Ang titindi nyo. Anong kabub na naman to? No? Sus Mariusit, meron pa silang pa EJK Museum. EJK Museum ang mga hayop na to. Basahin natin mga lods. EJK Museum bukas na. Joke no at asedre nag-ribbon cutting. Para saan yan? Gastos na naman yan, sus Mio. Grabe no. Parang proud na proud pa sila, no? Ito may mga mga innocents. Bakit nilalagay yan? Bakit yung mga SUP 44? Ano mahalaga? Yan o sa SUP 44? Hindi namin kinukumpara ang SUP 44 kasi doon kami pinupunta. Kasi usapan to bayan.
Eh, sino ba nagpuprotekta ng bayan? Eh, di ba yung mga kapulisan, mga kasunduluhan? Pero ba't ito? Pagpalagay na nga natin, inosente lahat sila eh. Palagay na natin lahat sila talagang biktima ng Administrasyon Duterte. Palagay natin hindi sila mga ajik. Palagay natin ha. Pero hindi para gawa ng museum pa. Bilang pag-alaala, oo pwede. Nasa history, magazine mo pwede. Pero museum, insulto sa mga tao na kung saan sila ang tunay na dapat mga bayani. Dinadala kami sa sitwasyong iyon kung saan yung sub 44 nga. Di ho ba? Binibigyan nyo talaga ng tribute yung mga namatay na adik. Ha? Binibigyan nyo talaga ng legasiya ang mga halang ang bituka, mga adik at kriminal. Grabe, kayo na! Sus, Yusip mo, tatanga-tanga eh, no? Hindi nag-iisip. Bakit? May Akala nila, nilamon sila ng kapangyarihan sa utak nila, na akala nila matatalino sila, na akala nila ikapapanalo nila sa ano yan, sa tsumamba ka lang sa party list, kaya yung dalawa ni Jonel. Tsumamba lang kayo sa party list. Pero sa 2028, di kayo tsamba. Sabihin ko sa inyo, kung sino inaaway, tandaan mo kahit noong pamang, kung sino inaaway, sino inaapi, siya yung pinararangalan. Tatandaan yan. Kayo na nga api sa sitwasyon na to. Aminin nyo, walang boboto dyan, maniwala kayo sa akin. Wala. Kokonti ang boto niyan. Bigay ko sa iyo. Patribute din ba kayo sa mga Sub 44, ha? Ito walang kulay ito ha. Walang pinklawan, walang DDS, walang ano. Sila ang totoong nagbuwis ng buhay. Tapos wala silang museum man lang. Mabuti pa yung sa Maynila yung yung Anthropology Museum eh. Pati yung mga 'di ba sa Maynila sa Luneta sa dulo, pumunta ako yung rally ng INC. Pumunta ako doon, may mga museo eh ng mga fossil eh. Buti pa yun, meron eh. Sana yung sa 44 meron, no? Gawan sila ng talagang para doon talaga, no? Para hindi bilang pag-insulto, bilang pag-aalaala na may bayani tayo na kung saan tayo pinaglalaban patuloy ngayon hanggang madaling araw, nag-iikot ang mga pulis, oh. Oh, sa pag-iikot na yun, sa tingin mo, wala silang ma-encounter? Baka isang araw, may encounter silang kaputukan nila. Hindi ba naisip yun? Kapoproteksyon sa atin? Samantalang ito mga to, sige nga. Bihira naman kayo. O, saka isa pa, huwag na lang yung mga pulis. Yung mga biktima ng mga ajik. Ang dami niya, mas marami yan kaysa mga to. Di ba? Lumabas yung dalaga mo, ha? Nursing, graduating, pinag-aral na magulang, kaisa-isang anak, dalaga, ha? Kakagraduate ng nursing, ha? Gabi, hinila, hindi matagpuan. Kinabukasan, chop-chop. Yun ba? Yun ba? Wala bang parangal yun? Mga pink, ano ba kayo? Hindi namin kayo buboto. Di ba? Hindi lahat sa inyo. Di ba? May maayos naman sa inyo eh. Di ba? Totoo, di ba? Nakakasama ng loob eh. Ang sama-sama ng loob namin. Maski ako eh, nalaman ko eh, may EJK Museum, di ba? Sa 44, oh, mga pulis, oh. Madaling araw, lumabas ako. Nakita ko, 4 na pulis nagkakape doon sa convenience store. Pagkatapos makape, nakatayo lang sila, nakapatrol sila. Nakaposting sila doon. Hindi nila makagawa magpahinga. Nakatayo sila doon, talaga nagmamasid sa mga daan, tapos iikot na naman sila, roronda. Hindi nila alam kung ano panganib sa buhay nila kahit may mga baril sila. Eh kung matapat sila sa mga masamang loob, di tapos. Yun lang ba? Marami nangyaring gano'n, wala silang bayani, hindi sila bayani? Sige nga. Kawawa. inosenteng kababayan natin na pinatay ng mga adik at mga kriminal? Meron ba kayong patribute? Mga hayop kayo? Tapos ngayon may pa-EJK Museum pa kayo, EJK Museum. Para saan yan? Hindi nyo na kami madadala sa drama niya. Oh, tama. Di ba? Ayan, no? A dedicated museum for the EJK victims. Pinangunahan ng kamera ng kamera ang paglulunsad ng Lakbay Museo ng paghilom ng kauna-unahang mobile museum ng bansa. Paghilom, ay na hihilumin mo. Lalakas loob ng mga ajik, maniwala kayo. Ng mga biktima extrajudicial killing ngayong Martes. Ang nasabing exhibit ay inisyatiba yan, no? So, eto lang tanong dyan. Tanong ko sa inyo,
kung debate, di mananalo sa akin mga to. Ano bakit debate? Tatanungin ko sila yung mga pinky. Masama ba na tumumba ng tao? Sasabihin nila, yes, oo, masama. So, bakit sila lang yung mga inosente na tumba ang pinagpaaanuhan nyo yung mga inosente? Yung mga inosente, nabasa mo, yun, sa dulo. Tingnan mo yung picture. Tingnan mo yung picture, Andali, ayan, no. Andali, May inosente dyan, andali, andali. Andali, andali lang. Ayan, no. Nakalagay doon, innocent to, ito to, nakalagay, no. Mga innocent. Inosente yan. Kung ang sagot nyo sa akin, tama ba natin itumba ang tao? Mali. Bakit nyo binibigyan ng pansin lang yung mga inosente na tumba? So, ibig sabihin, yung mga hindi inosente na tumba, pabor kayo? Bakit wala dyan? Ibig sabihin, kinukonsinti nyo yung ginawa ni Duterte din. Kasabot kayo o namimili lang kayo na pabor sa inyo pala na itumba yung mga hindi inosente. Pero inosente, hindi kayo pabor. Tama? Ganun din yung pagpatay din yun. So, may dilema. Gets nyo? Nagets nyo ba ako? Galit sila kasi itutumba yung mga inosente. Paano yung mga inosente? Yung mga addict talaga, hindi kayo galit? Pabor kayo? Sagot. Hindi kayo pabor. Ba't wala dyan? Akala ko ba buhay pinoprotektahan nyo? O asa kayo lulugar ngayon? So talagang siniselect nyo lang talaga yung gusto nyo talaga. Huli kayo dyan. Huli kayo dyan. Huli kayo dyan. Hindi lahat ng pingka. Ayan, sa 44 wala museum pero yung mga addict, mga kriminal, ayan, kitang-kita, Grabe na to. Ito, basahin natin to. Ayan, Museum noon, museum ngayon. Ayan, Ang mga magigiting na sa 44 na matay para sa bayan, walang museum, pero yung mga addict, meron, kalokohan. Hindi yan. ICC yan Museum sa mga biktima EGK, Answa. At sa 44 museum, Hacienda Luisita Museum. Yung mga kayo, nagmura na. Umasenso talaga ang Pilipinas, pati museo, EGK na isip na nilang itayo para sa Pilipino. Bigyan na po natin silang pasalamat. Sino ang mga involved sa congressman dito ay dapat bigyan ng parangal at di na saya. Lahat binibigyan ng parangal, pero yung mga wala talaga. Parang ganito lang itong issue ngayon, tahimik sila doon sa mga congressman na pinangalanan. Pero yung mga sila Sara, pagdidiinan nila. Di ba? Binabaliktad nila sitwasyon. Akala nila doon sila uunlad sa 2028, mananalo sila. Pati si Father, Father, kasama na naman si Father, Rep Diokno, nauna sa ribbon cutting, binuksan ng museum para sa alaala ng mga EGK victims. Grabe. EGK victims noon. Ngayon, ayan, eto si Isabelita, yung panahon na kung saan, yan si Isabelita, umiiyak kasi nga, hindi na pagbigay sa Taydigong sa interim release. Pero noon, dun sa Pasay City, siya mismo nagsabi sa fraternity na wala anak niya. Hindi pala sa EGK. O ano yan? Sabi yung museum nyo, ano yan? Hindi ba ano yan? Bira naman kayo. Ang sasama na ugali nyo. Pati Pilipino, harap-harapan niya, ginaganito nyo kami. Di ba? Ayan, ribbon cutting po. Ayan, sa 44, sila ba naalala nyo kahit siyang beses? Mas nakakatakot. Malapit na, January 25 ang mga sa 44. Isang buwan na lang. Dapat sila ang bigyan nyo. Dapat 1 month before, naggugunita na kayo sa 44. Ang dami niyan, 44 yan. Legit yan. Talagang pasabayan yan. Sige nga. January 44 yan nangyari. January 25 pala nangyari. Madaling araw, 2:00. Yung sinusugod nila yung kubo, di ba? Pinasok nila, pinaulan nila ng bala doon, tapos yung kukunin na yung tao na natumba nila, mag-aalis na. Na-corner ngayon sila ng mga mga tao na mga kalaban nila.
Pinag-ratat sila, may isang nakaligtas. Yun yung nagkwento. Tapos yung kabilang grupo naman, na 9 yata yun, pinag-ratat din sila doon kabilang kampo. Wala, 44, ubos. Di ba? Ninakawan pa sila. Pero ito, wala museum man lang. Sige nga, itindi nyo. Hindi ko ito opinion ko lang to, panaginip ko lang to, teorya ko to, kinuwento ko lang sa inyo panaginip ko. Naginip ko siya kagabi. Di ba? Ito na. Pakinggan natin to si Rowena. Dumako na tayo dito sa sabi ko nga sa inyo, kung ang EJK ay ginawa ng museum at ang sa 44 wala, ganito rin naman ang sitwasyon ngayon. Mas pinagtutuungan ng pansin ngayon yung bagay na pantakip dun sa issue ng flood control. 'Di ba? Yan si Sara. Pero yung mga pinangalanan na, identify na kung sino nagnakaw, wala silang binabanggit. Nagmamasid pa rin sila. 'Di ba? Problema sa administration na ito na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, iko-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong... Lalo talaga sa panggigipit nila. Kasi ang tao po, sa psychology lang po i-correct nyo ako sa mga psychology pag ang isang tao po, alam niyang inaapi yung bagay, lalo na iintriga sila, na-challenge. Ano ba meron dito, ba't inaapi? Si Marcoleta, di ba inapi, kaya nanalo? Eto, inaapi nyo. Di ba? Kayo, hindi kayo inaapi, kayo nang aapi. With her back against the wall, she has to run. Kasi, she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero, mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil, grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya, huwag po din yung tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty under the administration of Bongbong Marcos. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney, itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganun din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, wala nang kalaban. Yung isa dyan, nangangarap na sila doon rin, maging presidente. Hindi ka magiging presidente. Bakit? Hindi namin ramdam.
yung ginagawa mo para sa bayan. He has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari nyo pong mas bigyan din sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Ito, pakinggan nyo. Bicam, insertion. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization at that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng DPWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal eh. May mga contractor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos silang mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference, kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din. Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Wala. Pag ang isang, tandaan nyo Bagong pangalan. pag isang leader po, isang namumuno, hindi siya kumikilos para dyan, sugpuin lahat yan, walang mangyayari, tandaan yan. Kasi kung talagang meron talaga kumikilos, nasugpo na lahat eh. Yun na nga lang napakasimpleng bagay eh, tambalos-dos eh. Ipatawag sa hearing eh, ayaw magawa eh. Ito pa kaya mga to? Nangyayari yung mga problema ngayon? Nako. Saka, maisingit ko lang bago makalimutan, isisingit ko lang, yung museum ng EGK, sana naman BBM mangilam ka. Diba? Insulto po sa mga Pilipino yung ginagawa. Diba? Dapat yung mga supportive po, hindi ako makamove on dahil alalala ko talaga yung bayani sila eh. Dapat sila ang meron eh. Same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Kagaya niya ni Risa Ontiveros,
nag-deny siya na wala siya insertion. Sabi niya amendment. O sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung Sinoplas si virus eh. appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Aba, imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to be... Tignan mo makikita mo talaga ang mga isang politiko pag may planong tumakbo pa sa susunod eh. Masigasig sila, naggaganyan-ganyan. Pero tignan mo yung dalawang matanda doon, di ba? Wala lahat ang planong tumakbo yon, si School Bukol sa si Boy Tago. Kaya tamo ginagawa nila sa Senado. Wala silang pakialam kahit magayat sa kanila taong bayan. Kasi kahit masira sila, hindi na sila tatakbo sa 2028. Ay sa susunod na eleksyon. Kasi retire na sila eh. Di ba? Yan ang mahirap sa mga yak. Mapaghahalata mo talaga eh. Pagtatakbo mga politiko, makikita mo yung layunin nila, hindi organic yung pangarap nila para sa atin. Nangangarap sila, sinasabi nila sa atin, pero hindi para sa atin, kundi para sa sarili nilang kapakanan. Di ba? To run for president, di nag-insertion yung kanyang mga mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, Yung mga financial assistance, pinsusugal lang yan eh. Mga 4-piece. Iba na papakinabangan, iba. Talagang pangbuhay talaga. Iba, pinsusugal lang eh. Tama si Senator Marcoleta, tanggalin na yan eh. Ipalit sa mga kuryente, sa tukay pababa. Mas makikinabang lahat. Hindi ho ba? O tututol ka. Kasi hindi palukal ng administrasyon mo. Diba? Kahit alam mo, ikabubuti ng taong bayan, pag hindi sinabi ng administrasyon mo, tututol ka. Lalo pag kalaban nagsabi. lang muna sa DSW. Alam nyo, kahit kalaban na nagsabi, natandaan yun. Kung kalaban sa politika nagsabi, kung ikagaganda ng bayan, makiisa ka. Hindi. Dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga politika. Alam mo, ako lang vlogger na talagang, ako para sa sarili ko ako lang vlogger dito na talagang masustansya kung magsalita. Na ambisyon. Ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Wala akong personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros. Sopla ka ngayon. Aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal. Aktivista daw. Nawag ako ni Eta Rosales, wag abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba itong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment, yung mga infrastructure projects na ito at makatulong sa development ng economy, kagaya ng mga farm-to-market roads, tulay, yung Alam mo, itong si Rowena Guanzon, tamo di ba pinklawan to? Tignan mo makikita mo talaga yung taong totoo.
makikita mo talaga yung mga sinasabi niya totoo. Kahit pinklawan siya, prangka siya. Wala siyang tinatago. Hindi siya para kagaya ng mga ibang pinklawan. Sinuka si Marcos, tapos yun, yayakap kayo kay Marcos. Ito, hindi talaga may panindigan siya. Di ba? Ito talaga ang kanyang sarili. Ito talaga ang kanyang pagkatao. Hindi siya plastic. Di ba? Yan ang maganda. Di ba? Hindi siya DDS, hindi siya BBM, hindi siya pinklawan. Para alam mo, pinklawan siya, pero nasasabi niya yung katotohanan, real talk. Hindi katulad ng mga ibang pink dyan, wala. Kahit may mali na, ayaw pa nila magsabi. Nagmamasid lang sila. Mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakawa naman po ang kaba ng bayan, siya din naman pagdating sa kanila, aba, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Gardiola, example, kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Gardiola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng ganun? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Gardiola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo. Wala. Hindi. Maliniwala ako ito kasi dating commissioner to Wala, hindi gagawin yan. Di ba, isa nga, natalo na Nanalo pa yung sa Manila, di ba? Si Atras Abante. Yeah? Nanalo pa bigla Talo na yun Siya dineclare pang panalo. Sipin niyo yan. Ito proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Na mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, i-suspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot sila. Wala. Parang di ba sa EJK nga yan, gagawa nila ng museum, yung mga pulis, mga SAP, wala. Eto, si Kiko, suspend nila, pero yung mga nangungurakot, wala. Mas mag-iimbestiga sila doon sa mga hindi naman issue, pero sa totoong issue, wala. Mag-iimbestiga sila doon sa talagang hindi issue, pero sa may talagang issue, hindi sila mag-iimbestiga. Ganyan laban ngayon. Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan. Basta kita nyo lang po talagang baliktaran ng lahat para mapagtakpan lang bagay-bagay na nangyayari ngayon. Sila ang mabuti. Yung mga namumuna, hindi naman talagang totally nang babatikos na namumuna lang. Katulad ko, namumuna. Ayaw nila mapuna sila. Sa madaling salita, hindi sila nagkakasala. Sabi sa Biblia ang tao nagsasabi di nagkakasala talagang sinungaling Di ba? Taas mo kami dito walang kasalanan. Pag may nagtaas, sinungaling yun. Di ba? Sabi sa Biblia, lahat nagkakasala Etong mga to, talagang todo takip. Nakala nila, wala silang pagkakasalang ginagawa. Di ba? Isipin mo, museum, EJK. Hindi naman para parangalan pa yung mga tao. Paglagay natin inosente ang mga yan. O sige, palagay natin may museum yan. Gawan nyo na. Sige, mga inosente. Sana man lang kung may museum yung SAP, gawan nyo rin. Wala ba nakaisip niyan?
O talagang sinasabi nyo lang mahal nyo taong bayan para sa eleksyon. Pero hindi namin maramdaman. Di ba? Hindi namin maramdaman na mahal nyo kami. Yun lang yun. O, paalam sa inyong lahat.